Ikalabing-walong kabanata. Ang pagbagsak ng Babilonia. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit. Makapangyarihan ang anghel na ito, at nagliwanag ang buong mundo dahil sa kanyang kaningningan. Sumigaw siya ng malakas. Bumagsak na! Bumagsak na ang sikat na lungsod ng Babilonia. Tirahan na lang ito ngayon ng mga demonyo at masasamang espiritu, at mga kasuklam-suklam na ibon na itinuturing na marumi. Nangyari ito sa lungsod ng Babilonia, dahil inakit nito ang mga tao sa buong mundo na sumunod sa imoralidad niya na kinamumuhian ng Diyos. Ang mga hari sa mundo ay nakipagrelasyon sa kanya, at yumaman ang mga negosyante sa mundo, dahil sa kanila siya bumibili ng mga pangangailangan niya, upang masunod ang bisyo at kalayawan niya. Pagkatapos, may narinig akong isa pang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Kayong mga mamamayan ko, lumayo kayo sa kanya, upang hindi kayo maging bahagi sa ginagawa niyang kasalanan, at upang hindi ninyo danasin ang parusang nakalaan sa kanya. Ang bunton ng kanyang kasalanan ay abot hanggang langit, at hindi na palalagpasin ng Diyos ang kanyang kasamaan. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niyang masama sa inyo. Gumanti kayo ng doble sa kanyang ginawa. Kung ano ang ginawa niyang masama sa inyo, doblehin ninyo at ibigay sa kanya. Kung paano nagmataas siya at namuhay sa karangyaan at kalayawan, gantihan ninyo siya ng katumbas na kahirapan at kalungkutan. Sapagkat inakala niyang reyna siya at hindi makakaranas ng kalungkutan tulad ng mga byuda. Dahil dito sabay-sabay na darating sa kanya sa loob lang ng isang araw ang mga salot, mga sakit, kalungkutan at gutom. Pagkatapos susunugin siya, sapagkat makapangyarihan ng Panginoong Diyos na nagpaparusa sa kanya. Iiyakan siya ng mga haring nakipagrelasyon sa kanya, at nakisama sa kalayawan niya kapag nakita nila ang usok ng kanyang pagkasunog. Tatayo lang sila sa malayo at magmamasid, dahil takot silang madamay sa parusa sa lungsod na iyon. Sasabihin nila, sayang! Sayang ang sikat at makapangyarihang lungsod ng Babilonia. Sa loob lang ng maikling panahon ay naparusahan siya. Iiyak at magdadalamhati sa kanya ang mga negosyante sa buong mundo dahil wala nang bibili ng mga paninda nila. Wala nang bibili ng kanilang mga ginto, pilak, mamahaling bato at perlas, at ng kanilang mga telang linen, seda, at mga telang kulay ube at pula. Wala na ring bibili ng kanilang mababangong kahoy, mga kagamitang yari sa pangil ng elepante, at yari sa mamahaling kahoy, tanso, bakal at marmol. At sino pa ang bibili ng mga pabango nila tulad ng sinamon, kamangyan, mira at iba pa? Wala nang bibili ng kanilang mga alak, langis, harina at trigo, at ng kanilang mga baka, tupa, kabayo at karo, at pati na ng kanilang mga alipin at mga tao. Sasabihin ng mga negosyante sa lungsod ng Babilonia, na wala na ang lahat ng bagay na hinangad mo na maangkin. Kinuha na sa iyo ang lahat ng kayamanan at ari-ariang ipinagmamalaki mo, at hindi mo na makikitang muli ang mga ito. Ang mga negosyanteng yumaman dahil sa kalakal nila sa lungsod ay tatayo lang sa malayo dahil takot silang madamay sa parusa sa kanya. Iiyak sila at magdadalamhati at sasabihin nila, sayang, sayang ang sikat na lungsod na iyan. Dati ang mga tao riyan ay nagdadamit ng mamahaling telang kulay puti, ube at pula, at napapalamutian ng ginto, mamahaling bato at perlas. Pero sa loob lang ng maikling panahon, nawala ang lahat ng kanyang kayamanan. Tatayo lang at magmamasid ang mga kapitan ng barko at ang mga tripulante nila, pati na ang mga pasahero at ang lahat ng mga naghahanap buhay sa dagat. At habang minamasdan nila ang usok ng nasusunog na lungsod, sisigaw sila, walang katulad ang sikat na lungsod na iyan, at dahil sa kanilang kalungkutan, lalagyan nila ng alikabok ang ulo nila at mag-iiyakan. Sasabihin nila, sayang, sayang ang sikat na lungsod na iyan, dahil sa yaman niya, yumaman ang mga may-ari ng barko na bumibiyahe roon.
Pero sa loob lang na maikling panahon, nawala ang lahat. Kaya kayong lahat ng nasa langit, matuwa kayo dahil sa nangyari sa lungsod na iyon. Matuwa kayo, kayong mga propeta, mga apostol at mga pinabanal ng Diyos, dahil hinatulan na siya ng Diyos sa mga ginawa niya sa inyo. Pagkatapos, may isang makapangyarihang anghel na kumuha ng isang batong kasinlaki ng malaking gilingan at inihagis sa dagat. Sinabi niya, "Katulad nito ang pagkawala ng sikat na lungsod ng Babilonia, dahil hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig ang mga pagtugtog ng alpa, plauta at trumpeta, at ang tinig ng mga mang-aawit. Hindi na makikita roon ang mahusay na mga manggagawa ng anumang uri ng gawain, at hindi na rin maririnig ang ingay ng mga gilingan. Magiging madilim doon, dahil wala ng ilaw kahit isa. Wala na ring masayang tinig ng bagong kasal na mapapakinggan. Mangyayari ito sa kanya, dahil ang mga negosyante niya ay masyadong mapagmataas, at dinaya niya ang lahat sa pamamagitan ng pangkukulam. At ang lungsod na iyon ang pumatay sa mga propeta at sa mga pinabanal ng Diyos, at sa iba pang mga tao sa buong mundo."